napag-usapan natin ang patungkol sa pag-iinsulto nitong si Vega sa pagkamatay nitong si Michael. Kaya galit na galit itong si Feldway dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Sabi ni Feldway, napakaingay daw nitong bibig nitong si Vega. Nag-reply naman itong si Vega sa kanya na nature niya na daw yon. Naiinis itong si Feldway sa ngayon kasi nga na-detect nitong si Vega ang emotion na nararamdaman niya. Kasi sa nangyari na yon para nakitaan ng weak moments itong si Feldway. Pero pinagtakpan ni Feldway ang kahihiyan na ito sa pamamagitan ng pagpapalusot. Kasi sabi ni Feldway hindi daw alam nitong si Vega kung ano talaga nangyari. Mas mataas daw ang kanyang pinupurso na goal. Kaya para matupad daw ang goal niya na yun, willing daw siyang isacrifice ang kahit na ano. Ngayon, nasa mukha pa rin nitong si Vega ang kamao nitong si Feldway at dinidiinan nitong si Feldway itong pressure dito. Pero walang pakialam itong si Vega. Kahit na nararamdaman niya ang pressure na inia-apply nitong si Feldway sa kanya, hindi siya tumatahimik sa pang-iinsulto kay Michael. Sabi pa nitong si Vega, napaka-naive daw nitong si Feldway. Alam naman daw nilang lahat na napaka-cruel ng mundo at hindi talaga maiiwasan na may mga mamamatay dito. Pero bakit ganito pa rin daw ang nararamdaman nitong si Feldway sa ngayon? Lumaki itong si Vega sa isang napaka-harsh na environment, kaya marami siyang masasakit na mga experiences. At dahil sa mga experiences na yon, natuto siya na hindi ma-attach sa mga tao. Dati kasi halos araw-araw nakakakita ng namamatay itong si Vega, kaya para sa kanya wala na lang ito. Nagsalita pa ngayon itong si Vega at may point ang sinasabi nito, kaya hinayaan ito magsalita nitong si Feldway. Sabi ni Vega ang boss niya daw na si Yuki hindi katulad nitong general nila. Kaya daw nitong i-resist ang lahat ng absurdities. Hindi niya nga daw alam kung paano nito nagagawa ng paraan ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Kahit na that time daw napakahina lang rin naman ito. Pero kahit na mahina daw itong si Boss Yuki, mataas daw ang tiwala dito nitong si Vega. Kasi kahit isang beses daw hindi ito nagpakita ng weakness sa kanya. Maging itong si Boss Yuki daw handa niyang tapusin kapag nagpakita ito ng weak point. Pero hindi daw dumating ng kahit isa ang pagkakataon na yon dahil talagang napakagaling daw nito na isang leader. As a matter of fact, nagpanggap daw itong si Boss Yuki na under control siya nitong si Michael kahit na hindi naman talaga. Hindi daw ito nagawa na makontrol ng kahit na sino, maging ng boss nitong sila Feldway. Nag-reply naman itong si Feldway dito na ano naman daw, bakit daw ipinagyayabang nitong si Vega itong si Yuki sa kanya. Alam daw ba nitong si Vega na ngayon patay na rin ito. Nag-reply naman itong si Vega dito na alam niya daw na patay na nga itong si Boss Yuki. Pero ang dahilan lang naman daw kung bakit ito namatay dahil sa laki ng strength gap nila nung nakalaban niya. Pero in terms of leadership daw napakagaling daw nito. Pero still hindi daw yung sapat para maging successful. Kaya ganun daw ang nangyari dito. Gusto sana pagtawanan nitong si Vega itong si Yuki Kagurazaka nung una kasi nakontrol nga daw itong si Yuki. Pero nung nilapitan nitong si Vega ito na-realize nitong si Vega na hindi under control ito at ito nagpapanggap lang para sila ay makatakas. Mataas ang respeto nitong si Vega dito pero narinig nga nitong si Vega ang balita na itong dating boss niya na si Yuki Kagurazaka napatay nga daw nitong si Jahil sa isang laban. Kaya na-reaffirm kay Vega ang kanyang belief na talagang justice is power. Kaya kailangan talaga maging mas malakas ka. Kung ayaw mong mawala ng hustisya kailangan mong umakyat sa pinakatuktok ng food chain. Tapos sabi nitong si Vega napaka-idealistic naman daw kasi talaga ng goal nitong si Yuki Kagurazaka kasi hindi daw pwede na magkaroon ng isang mundo kung saan masaya ang lahat ng mga tao. Para kay Vega ang hindi pagkatalo ang pinaka-importante sa lahat. Kahit na ano pang way ang gamitin niya okay lang. Kahit na hindi tama ang paraan niya walang problema. Kahit na tumakas pa siya kapag hindi niya talaga kayang manalo okay lang rin. Kasi at least hindi pa rin siya natalo. Kasi as long as hindi ka pa daw natatalo meron ka pang chance na bumawi next time. Kaya para kay Vega napaka-irrelevant na ng naging pagkamatay nitong si Michael. Kasi ngayon useless na ito sa kanila. Kaya hindi maintindihan nitong si Vega kung bakit nagdadamdam pa itong general nila sa pangyayari na ito. Bakit daw kaya nagdadamdam pa itong
si Feldway. Higit na mas malakas daw ito sa kanya. Actually, maging si Jahil daw na tumalo sa dati niyang boss na si Yuki Kagurazaka walang palag kay Feldway. Monster daw talaga yung true dragon na babae na si Felsard. Pero sa tingin daw ni Vega mas malakas pa rin itong si Feldway dito. Kaya of course daw mas malakas rin itong si Feldway kay Michael. So from now on daw itong general na daw nila dapat ang kanilang boss. At alam niya daw na walang kahit na sino ang tututol dito. Sa lahat nga kasi ng forces ng kalaban ngayon itong si Feldway talaga ang pinakamalakas sa kanila. Kaya ito ang kanya naging natural conclusion. Napatingin naman itong si Feldway kay Vega at nagsalita siya dito. Sabi ni Feldway napakasimple daw nitong si Vega. Pero actually gumana ang pakiramdam niya. Nilalait ni Vega itong si Michael kanina. Pero for some reason nawala ang galit nitong si Feldway sa kanya. Kasi dahil rin sa mga sinabi nitong si Vega parang na-comfort itong si Feldway. Naipakita ni Vega sa kanya ang kanyang value. Kaya dahan-dahan na nag-fade away ang grief na nararamdaman niya. Although nawala na itong si Michael na-transfer naman kay Feldway ang kanyang power. Merong percentage na nawala sa may power na ito. Pero still malaking gift pa rin ito nitong si Michael para sa kanya na iwang kaibigan. Kaya sabi nitong si Feldway hindi niya daw sasayangin itong power na naibigay sa kanya. Mali na kumuha ng power ng iyong kasama na katulad nga ng ginagawa nitong si Vega. Pero sa case naman nitong si Feldway voluntarily ni Michael na ibinigay ito sa kanya. Kaya nagsalita itong si Feldway sa mga naandito na simula daw ngayon siya na daw ang maghahari in place of Michael Sama. Ipinapangako niya daw sa mga ito na i-defend niya daw itong kanilang trono hanggang sa pagbabalik ng kanilang lord na si Feldenava Sama. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.